Okay, mga kabiyahero, mag-aalas 10 na po ng tanghali. So, as usual, kailangan po nating maghanda ng ating maiuulam sa tanghalian, mga kabiyahero. So, bumili po tayo ng liempo. Ayan, halagang 164 pesos. Bumili rin po tayo ng kaunting dahon ng mustasa, siling green, 2 kamates. So medyo mura na po yung kamates, halos 10 piso na lang po yung 2 piraso. At siyempre yung pong ating pinaghugasan ng bigas ay siya po nating isasabaw, dahil tayo po ay magluluto ng sinigang na liempo, mga kabiyero. So doon po sa hindi nakakaalam, yan pong sabaw ng pinaghugasan ng bigas, ano po? Yung bago po natin isalang yung sinaing, hinuhugasan natin yung bigas. Yan po yung masarap na ipansabaw po, napakalasa kapag tayo po yung magluluto ng sinabawang tahong, tinola, at sa sinigang po na baboy, mga kabihero. So ito po yung ating inihandang rekado: sibuyas, luya, paminta, meron po tayong seasoning, meron po tayong sinigang sa sampaloks with gabi, at syempre meron po tayong pork cubes, mga kabihero. Sige, umpisa na po tayo. So, umpisa na po tayo magluto. Okay, umpisa na po tayo. Magbuhay na po tayo ng apoy. Yan. Ilagay na po natin yung tubig at pinaghugasan po ng bigas. Ayun. So, kapag karne, nakasanayan ko po, inuuna ko po yung pagpapakulo ng tubig, at kapag kulong-kulo na po siya, ay saka lang po natin ihuhulog yung karne. Kasunod po yung ibang mga sangkap, mga kabiyahero. So, hintayin po muna natin kumulo. Takpan po muna natin siya. Okay, kitang-kita po natin, kumukulo na po yung ating inilagay na sabaw, mga kabiyahero. So idagdag na po natin, ilagay na po natin itong ating liempo. Yan, hindi pa po natin nilalagyan ng asin. Pakukuluin po muna natin para hindi sayang yung rekado. At pag nakita po natin nagkaroon ng bula, ay tatagalin po muna natin yung bula bago po natin lagyan ng ibang sangkap, mga kabiyahero. So hintayin po muna natin, palutangin natin yung, sabi nila, bad cholesterol. Okay, kulong-kulo na po siya, at nakita na po natin yung maraming bubbles doon sa sabaw. So tatanggalin po natin. Ayan, bakit ba kinakailangan pakuluin muna yung tubig bago natin ilagay yung karne? So, ako po dating nagpapares, at natutunan ko rin po sa maraming may karinderya na mas matagal daw pong lumambot yung karne kung isasabay mo doon sa malamig na tubig habang papainit siya, kasi sisiksik po yung laman. Hindi katulad po nung mainit na, ang tendency po niya ay gumanon kaagad yung laman, at mas madali daw po siyang mapapalambot. So natanggal na po natin yung bula, pwede na po natin ilagay yung ating mga rekado, mga kabiyahero. Ayan, para mag-penetrate yung lasa. So sabay-sabay na po natin to. Ayan. So pwede na rin po natin isabay yung ating sitaw. Medyo matagal-tagal po yan lumambot. Ayun. Lagyan na po natin ng seasoning.
Ayun, hindi po natin inubos. Siyempre, ito pong ating pork cubes. Okay. Lagyan na po natin yung ating pamintang buo. Ayun. At maglagay na po tayo ng asin. Ayun. So, yung pong sabaw, obvious naman ay medyo kulang po para sa kanya. Kaya tayo po ay magdadagdag ng kaunting sabaw. Okay. Ilagay na po natin yung ating ceiling green. Ayun. So, yung pong pampaasim at saka yung pong dahon ng mustasa ay mamaya na po natin ilalagay kapag siya po ay malambot na. So, takpan po muna ulit natin. Okay. Buksan na po ulit natin. At tayo po ay magdadagdag ng pampalasa. Ayan. Patis. So, para mas may linamnam po, patis po yung ating gagawing pantagdag pampaalat mga kabiyahero. Sinadya po natin kulang ng asin yung inilagay natin kanina para po maidagdag po natin itong ating patis. Kaya lang mukhang masasabon na naman po tayo. Ayan, oh. Yung napili po nating limpo, 1 kilometro ang taba. Mukhang masasabon tayo dito. Ayan. So, mamaya na po natin ilalagay yung pampaasim. Marami po kasi ang nagsasabi na kapag nagpapalambot ka ng karne at isinabay nyo po yung pampaasim, nagpapabagal daw po yan ng pagpapalambot o pagkaluto ng ating mga nilolotong karne. Kaya lang, medyo parang ako po'y duda sa ganong kasabihan. Dahil hindi po ba yung kinilaw, wala namang ibang panluto kung hindi suka. Bakit pagdating sa mga ibang putahe, ay sinasabi nilang dapat nahuhuli lagi yung suka. Ayan. So, maraming kasabihan na pwedeng paniwalaan, pwede rin namang ignorin na lang natin mga kabihera. So, medyo mahina na po yung apoy at pinalalambot lang po natin yung karne ng husto dahil mas masarap po sa sinigang yung malambot mga kabiyahero. Wow! Okay, final stage na po tayo. So, nilasahan na po natin at okay naman na po yung kanyang lasa. At nakita po natin medyo malambot na rin. So, pwede na po natin ilagay yung ating sinigang mix. Ayun. At pwede na rin po natin ilagay yung ating dahon po ng mustasa. Lalagyan po sana natin ito ng labanos. Kaya lang baka mag-complain po yung ibang kakain dahil hindi po nila korsonada yung lasa po ng labanos mga kabiyahero. Hindi ho kasi maganda yung amoy ng radis ba? Kung tawagin yan, radis. Ayan. So, pwede po nating lakas-lakasan ulit ng bahagya yung kanyang apoy. Ayan. So, yan na po yung ating pinale. So, kung sakaling kulang sa asin, hindi naman po natin inubos, dadagdagan na lang po natin, depende po sa ating gustong lasa, kung gusto ba natin ay mas maasim. So, ito na po siya, kulong-kulo na po. Ayan.
So, pansamantala, hanggang dito na lang po muna ulit tayo. At tayo po maghahanda na, maghahain na po tayo para sa atin pong tanghalian with sinigang na liempo, mga kabiyahero. Bye-bye! Ang lasang tuba eh.